hindi ako aware na meron palang isinagawang Alin? survey. Ay, may survey. Ng Pulse Asia ba yan? Ng Pulse Asia. Oo. At sabi ko nga, sure na to, pero sure daw talaga po pala ito. At lumalabas doon na talaga nag-zero in sila sa distrust. Oo. Distrust kung ba't hindi po pinagkakatiwalaan yung two highest offices or officers of our land, ang presidente at ang vice-presidente. Okay. Of course, puntahan natin kung bakit ang Pangulo ay dinidistrust, dahil alam naman natin na meron talagang distrust doon. Pero dahil katatapos lang natin ang tukol kay VP Sara, unahin na natin. VP muna. VP muna ang unahin natin dahil siya yung topic ng interview. Ito po yung mga rason ang sinasabing distrust o hindi pagtitiwala kay VP Sara Duterte ayon sa Pulse Asia Survey. 51% po, 0.5% ang hindi po nagtatrust sa VP dahil sangkot daw ito sa korupsyon. 21.4% naman ang nagsasabing isa ay threat sa nakaupong administrasyon. 5.4% ang nagsasabing palamura at bastos. At 5.1% wala pa daw nagagawa. At 4.5% naman panay biyahe sa ibang bansa. Itong survey po na ito ay ginawa ng Pulse Asia Survey noong Feb 27 hanggang March 2. Yan po At syempre ang Pangulo rin ay meron. Yes. Nagisa din. Oo. Ang sinasabi naman kay Pangulo, eto, dahilan ng distrust o kawalan daw ng tiwala sa Pangulo. 16.7% yung nagsasabi na wala itong napapanagot sa korupsyon. Corruption talaga yung number one, Corruption pa rin Oo. Tingnan natin yung graphics kasi Oo, numero patingin. to Numero to, Kapag baka hindi numero naiintindihan. kasi, confusing. Dapat nakikita natin. So, 16.7%. Grabe, hindi ko pa sabi- sinasabi yung numero. May comment na alam na yung numero nung mga nagpo-post. talaga. So, alam baka mo- nabasa na nila yung Pulse Baka nabasa Asia. na yung Pulse Asia or kinat-paste para ilagay doon. Pero sige, pakita natin yung sa Pangulo. Sige. Asan na? Kasi ang mahina ako sa numbers. Parang Baka mabuti pinapakita. hindi ko ma-decipher. Habang hinihintay natin Oo. yung Sige. yung tukos sa Pangulo. Sabi ko na siyempre, kung merong distrust sa Vice Presidente, may nagtatrust. Ay, oo. No, ang mga rason naman kung bakit trusted po ng mga Filipino si VP Sara, capable, Okay. pro-poor. Parang wala pa akong leader na alam kong politiko na hindi Pro-rich? sinasabi nila na hindi sila pro-poor. Lahat ng mga yan. Tapos courageous, helpful, at having strong convictions. O, yun po. Kung bakit. Pero marami daw yung undecided Yes. sa kanya dahil Yes. daw dun sa unresolved allegations dun sa paggamit ng confidential. Wala na, bakit pala siya humarap talaga? May importansya na Oo. nasasagot ang mga aligasyon Oo. para mapababa yung distrust, Correct. maging mas mataas yung ratings, tapos mas malaki yung chance dahil nagdeklara na siya bilang kandidato for 2028 para tumaas lalo yung chance kahit na sa ngayon leading naman talaga siya. Magiging mas Kasi wala siya credible. kalaban. Correct. Oo. Eto naman, puntahan natin yung kay Pangulong Marcos. Bakit daw merong mga taong hindi nagtitiwala sa kanya base sa Pulse Asia Survey? Ang sabi po dito, 16.7% walang napapanagot sa korupsyon. 15.3% hindi tumutupad sa pangako. Alam ko na to, yung bigas yan. 13.8% hindi gumaganap ng kanyang tungkulin. 12.3% hindi makontrol ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. 12% pagkakasangkot umano sa korupsyon at 10.1% kulang sa aksyon laban sa kriminalidad. Pero, meron naman din pong mga nagtitiwala. At ito naman, ang sinasabi ng Pulse Asia na dahilan kung bakit sila nagtitiwala o kung bakit nagtitiwala ang mga tao kay PBBM. Sabi naman niya, lumalaban sa korupsyon, tumutulong sa mga nasalanta, naaayos ang pamumuhay ng mga Pilipino dahil sa mga programa niya, sumusuporta sa agrikultura, napapaayos ang public infrastructure. Pero reminder mga kapatid, ito pong survey na ginawa ng Pulse Asia tungkol sa trust at distrust kay PBBM at VP Sara ay ginawa po noong February 27,
hanggang March 2. So marami ng development. Yes, marami. Although naiisip ko, yung problema yata natin sa petrolyo ay nagsimula February 28. Tama ba? Yes. Parang ganyan. Kasi mag-iisang buwan na siya. Kasi ang iniisip ko, kung halimbawa, hihintayin natin na mag-average ng 1 month yung $80 pataas. At hindi ko sure kung Feb 28 nagsimula na mag-$80 Hindi ko maalala eh. Hindi ko rin matandaan. Oo. Kasi baka yung Feb 28 nagsimula lang tumaas. Pero hindi ko sure kung sumampa agad ng $80 eh. Oo. Yun yung tanong eh. Kasi kung ganun, wala pang 1 month. Pero hindi pa marami magagamit ang emergency. Marami nang ang developments. Yung tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis at itong impeachment hearing. Oh yes. Oo. Na Kasi recent gumulong lang. na Oo. ang impeachment.